magandang tanghali, hapon, gabi, kung umaga nyo man ito napapanood, basta magandang araw. Nagbabalik si Mima Alicia nyo para sa ating panibagong video. Ano ba yan? Napapasayaw ka? O ganito, yung katawan ko napapasayaw. Anyway, okay, sige. Ito nga, mga minamahal. Ito, mga minamahal. Okay. Let's unmask Kati Buni. Diba? Napag-usapan na natin yan si Kati Buni na talagang literal na higad. Pero okay. Let's unmask Kati Buni and kung ano nga ba yung motivation and rason niya. Cross-examine na din natin itong si Kati Buni ukol nga dito sa mga kanyang pinagkakakalat. I don't know, kasi itong si Kati Buni parang isa po siyang maituturing na kabuti. Oo, mga minamahal, isang kabuti na biglang umusbong after malaos ni Morales. Bakit nalaos? Hindi kasi effective yung acting skills. So, para maipursu nila yung Pulveronic series, syempre, kailangan pa nilang mag-unlock ng mga character. And I know na itong si Kati Buni is isa lamang po itong biktima din. Kasi sa totoo lang, mga minamahal, yung nangyayari kay Kati Buni, ang gusto niya lang talagang madamage dito, si Tony Boy Florendo. Kumbaga, ano na lang yan, ngit-ngit sa hangin na lang yan, yung tama kay PBBM. Kasi ang gusto niyang masira dito is si Tony Boy Florendo. O, bakit? Hindi na siya binigyan ng suporta. Diba? Paano ka bibigyan ng suporta? Mantakin mo, nangabit ka, kabit ka na nga, tapos nangabit ka pa, di umano, tapos doon pa mismo, sa hotel kayo nag-check-in sa kaibigan pa mismo ni Tony Boy. Gago. Makati nga Makati tong higad na to. Talagang yung pipi nito may buni na. Hindi ka ba nahihiyan yan? Yung credibility mo, sirang-sira na. You know what, guys? Kapag ang tao isang kop-kop, biyasa yan magsalita. Although, hindi kita ginajudge, ha? Hindi kita ginajudge, Kati Buni. Hindi ko hinuhusgahan yung pagiging babae mo or yung pagiging ina mo. Pero wag mo naman sanang idamay at sirain yung sarili mo para sa ganitong ambisyon. Palaka to, grabe. So, ngayon nga po, guys, itong si Kati Buni, nagpa-interview na naman po kahapon kay Maharlika. At talagang ini-insist niya na totoo yung pulboronic at totoo na nakita niya na nagpupulboron si PBBM at itong si First Lady nung first time nilang nag-met. Guys, sino ba namang tanga? Kunyari ako, first time kitang makikilala, sa harap ko gagawin niya, gusto mo? Ano yung substantial evidence mo? 'Di ba? Na bukod sa verbal na sinabi mo, verbal assertion mo na, hindi, nakita ko yan, first meet namin, nagkukuke, nagpupulburon, iniyaya pa nga ako ni First Lady. Maliban sa verbal assertion mo, na sinasabi at ini-insist mo na nagpupulburon, itong si PBBM, nakita mo 5 times, at niyaya ka once ni FL Lisa, ano yung concrete evidence mo? Tapos nagja-jump ka na into the conclusion na dapat as a leader, ganito ganyan. 'Di ba hindi tayo nagpapa-apekto sa pulburon? Gago. So ngayon nga po, guys, eto, meron din pala akong nalaman, mga minamahal, dagdag ko na lang sa inyo. 'Di ba kilala nyo si Pantaleon Alvarez, yung isang frustrated na congressman? Nag-away pala sila ni Tony Boy. O bakit sila nag-away? Dahil kay Kati Buni. War of the Kabits. Yung usapan dito kung bakit nag-away. Kasi itong si Pantaleon Alvarez, merong kalaguyo din. Merong kabit.
Itong si Cathy Bune, kabit din si Bune, di ba? Ni Tony Boy Florendo. So ngayon, nung nakita ni Cathy Bune yung kabit ni Pantaleon Alvarez, nagalit siya. Bakit? Kasi yung totoong asawa ni Pantaleon Alvarez ay best friend niya. Kaya inaway niya yung kabit ni Pantaleon Alvarez na siyang naging mitya ng away nila, ng warla nila ni Pantaleon Alvarez at ni Tony Boy Florendo. Wala ganyan talaga yung buhay di ba? Kumbaga ang kabit ay galit sa kapwa galit. Ang kabit ay galit sa kapwa kabit. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Parang ganon yung naging labanan. Grabe pala tong background ni tawag dito. Grabe pala tong background ni tawag dito ni Cathy Bune. Talagang tinigaan lang yung kipay niya. Ni Tony Boy Florendo. Tiniga lang yung kipay niya totoo yan mga minamahal. Tiniga lang yung kipay niya. After mapagsawaan, after na maging parausan, di umano, iniwan na parang bigla. Kasi nga, nahuli na nangangabit din. So ngayon, from high class na kabit, naging political prostitute. Ano yung political prostitute? Ginamit niya ang kanyang sarili, political prostitute, nagpakaputa sa politika. Kasi unang-una, yung gusto niyang madamage dito ay si Tony Boy Florendo. Kasi ganito mga minamahal. Ginamit niyang way yung ex niya na si Tony Boy Florendo para masira si PBBM. Kasi yung pinsan, pamangkin. Yung pamangkin ni Tony Boy Florendo na si Lagdameo ay special assistant po ni PBBM ngayon. Which is, alam naman natin na itong si Tony Boy Florendo di umano ay addict daw kasi nagko-cocaine daw. Yun yung sabi. So ngayon, yung bisyo ni Tony Boy Florendo, inililipat niya sa kanyang mga kaibigan. Naging kaibigan nga daw ni PBBM itong si Tony Boy Florendo. Like, nung napa-research ako, I don't have any picture or article na nabasa na related si PBBM with Tony Boy Florendo. Pero, meron ako nabasang article na itong si Digong at si Tony Boy Florendo ay magkaibigan. Yeah, I have. Tingnan nyo. Tingnan nyo tong Tingnan nyo tong tawag dito. Article na to. Ano sabi dito? Florendo, I gave 75 million to Duterte campaign out of brotherly love. So, ito yung nakakapagtaka dito. Sinasabi mo na kaibigan ni PBBM, si Tony Boy Florendo, kaya nakita mo na nag-a-addict. Wala naman tayo nakitang picture. So, yung bisyo ni Tony Boy Florendo, inililipat mo sa kanyang mga kaibigan. So, ngayon, dahil wala tayong nakita na picture ni Tony Boy Florendo with PBBM, so meaning ba nito, nag-a-addict si dating Pangulong Duterte at itong si Pantaleon Alvarez kasi they are friends? Utak. Isip. Diba mga minamahal, mang-uuto ka na nga lang, siguro yung mga bata mauuto mo, pero kami, hindi. Diyos ko po. Diba? Ang kailangan natin dito is yung legit evidence, hindi yung verbal assertion lang. Dapat mayroong matibay na ebidensya. Nga nung tinanong ka, nakita mo na ba yung pulboronic video? So meaning, wala ka doon nung ginaganap yung pulboronic. At saka, sino ka? Ano yung karapatan mo? You are expert in the political opinion, something else, blah blah blah, para masabi mo na authenticated ang video? No. Hindi ka expert. So, paano mo nasabi na legit yun? Na hindi ka nga expert sa mga video-video na yan. See? So, yung reason dito, yung totoong reason nito, mga minamahal, kaya niya sinisira si PBBM, is gusto niyang magkaroon ng malaking damage si Tony Boy Florendo. Kumbaga, hangin na lang, utot na lang dyan yung kay PBBM. Masyado kang nagpakaputa at nagpagamit sa mga Duterte para lamang masira mo yung ex mo. Uli. Diba? Puta ka kasi. Kung hindi ka nagpapakaputa sa mga lalaki mo at hindi ka tawag dito mga minamahal, hindi ka kasi nag-i-stick sa isang tite. 'Di ba?
Hindi ka nag-i-stick sa isang hotdog. Gusto mo meron pang ibang bumibira sa kipay mo. Gusto mo meron pang ibang kumakadyot sa'yo kasi nabubuhay ka sa sustento. No wonder kung bakit ka pinatulan ng isang boksingero. Kamukha ni Inky. Diba? So yung gusto niyang palabasin dito, totoo na nag-a-addict si PBBM dahil kaibigan niya, si Tony Boy Florendo, tapos si Tony Boy Florendo, yung kanyang pamangkin ay special assistant ni PBBM na si Lagdameo. So kinukonek-connect lang nila. Pero yung totoo dito, ang gusto niya lang talagang i-damage si Tony Boy. Dinamay mo lang si PBBM, puta ka talaga. Diba? From high-class pokpok, naging political prostitute? Tang-inang yan. Nanggagago ka ba? Tang-inang to. Utak mo may ubo.